Magandang araw, welcome to DIY Planet, and for today's video, gagawa tayo ng speaker box. Tulad na to, speaker box. So, kung makikita nyo, ayun may mga sukat na yan. So, gagayahin lang natin. And i-demo ko sa inyo kung paano siya gayahin para may sarili tayong drawing, SketchUp. So, ang unang gagawin natin, kukuhanin natin yung dimension, which is 405 mm itong buong to, tapos 220 mm simula dito hanggang dito. So tara gawin natin. Unang-una, drawing muna tayo ng square, ganyan. So make sure pala na naka mm tayo, no, kasi mm yung ano natin, paggagayahan. So ito, sukatin natin, click lang yung T, sobra-sobra na pala siya. Ganyan to. Bali 405, tapos okay, wala siyang binanggit yung banda rito kung ano yung lapad nito. So tingnan natin kung anong ano nito. Wala siyang yung dito sa width. So hulaan muna natin yung width. For example, ganyan. Okay. So dapat ang 405 natin yung kabila. Siguro 300, 405. So kung susukatin natin siya, no, yan, 405 tama. Tapos itong width 300. So ganyan muna initial natin. So for example guys, 3/4 na plywood yung gagamitin natin dito, no. Ang 3/4 na plywood ay average 16 mm. So push natin yan, type natin 16. Tapos guys, syempre kailangan nakagroup to. Yan, para isang buo siya na object. Yan, nakagroup na. So next naman 220 pala, 220 mm yung baba. So magdodrawing ulit tayo, square. Umpisa tayo sa dulo. Yan. So 300 by 220. So ganyan siya guys. Push ulit natin 16 mm. Tapos triple click, then make group. Then meron na tayong dito sa baba. Sukatin natin para sigurado. 220 mm tama. So dalawa daw siya. So pag ganito, click, type lang yung M sa keyboard, then mapupunta siya sa move tool, then hit control para copy. Kung makikita nyo may plus, ibig sabihin yan copy. Pwede natin i-left click, then ayan, kung makikita nyo nag-copy na siya. Tapos ilagay natin diretso dito sa corner na to. So ayan, dalawang patong na siya. Susunod naman guys, banda rito naman, dito walang sukat, wala ring siyang nilagay na port dito kung anong sukat. So banda rito manghuhula tayo ng sukat. So siguro tatansyahin natin guys. Siya nga pala guys, dito muna tayo sa taas, 190. Copy lang din, copy natin, ganyan. Then 220, bali 220 to eh, pero 190 lang yung kailangan. So ang gagawin natin yan guys, pull tayo dito,
pull. Double click muna yan, then click natin yung push and pull, then ipupush natin pabawas. So syempre 220 minus 190 equals to 30. So bawas tayo ng 30 mm. So pagka-click natin dyan, syempre hindi sakto yan, type natin 30. So yan na guys, 90 na yan, 190, sorry, 190. So ibig sabihin 30 mm yung banda rito. So dalawa, so bawat isa ay 15. So kung bawat isa ay 15, so 15 mm lang ginamit niya. So diyan natin nalaman na 15 mm. So bawas tayo ng tagwa 1 mm dito. Ganyan. So doon natin nalaman guys na 15 mm yung ginamit niya, no? So yan, puro 15 mm na. So ang gagawin natin guys, pwede natin i-copy na lang din to, tapos lagay natin dito, saka natin i-push. So since magtatansya nga tayo, ayan, pwede na siguro to banda rito. So guys, dalawa, kapatong siya, dalawa, ganyan. So kung makikita nyo, pantay na siya. Ayan, pantay na siyang ganyan. Sunod naman guys, banda rito 100 mm. So copy ulit tayo guys. So ito 190, bawas tayo ng 90. Then pagkatapos naman 225. So ganun ulit. So, kung 225 ito, kung ito ay 324, bawas tayo. Ay sorry, ganito yan guys, para makuha natin eksakto. Ang kailangan kasi natin ay 225. So 176 minus 0.30, 176.30 minus 225. So pag natin positive ko, 48.7. So adjust tayo ng 48.7. Ganyan ang NN guys, magiging 225 na yan. So sunod naman, guys, mag-drawing tayo ng dito bilog. So hindi ko alam kung anong size ng bilog niya ito. Tayo sa by inches. So palagay ko 8 inches to. Yan. Or 10. Inches to guys, medyo malapad lang ginawa natin, banda rito siya.
gawin natin, dahil sobrang lapad niya, i-pull natin siya. Ganyan. Pull natin lahat guys, dahil pang 8 inches pala to. Wala kasi siya nilagay kung anong lapad dito, no? Kaya di natin nalaman. Pero at least nalaman natin na pang 8 inches siya. Paano ko nalaman? Kasi nagdrawing ako ng bilog. So sa speaker kasi, ayan, gawin natin 4. Ayan, pag sinukat natin yan 8 inches, so pang 8 inches lang talaga yung itong drawing na to. So ito na guys, mag-drawing na tayo ng bilog. Double click, then 4, tapos push natin hanggang dito. Ayan guys, so doble kasi siya. Kung makikita nyo dito, meron pang paganon. So hindi pala sagad. So sige, try natin. Half, bali 7. Ang half ng 15mm, dahil 15mm yung kapal, ang half niya ay 7.5. Hindi. Yun, huwag kalimutan bumalik sa mm. So ang half nito ay 7.5. Ganyan siya. Then kung makikita nyo dito, nag-ano ulit siya. Gumawa siya ng adjustment dito. Kalahati. So siguro yun yung para sa tornilyo. Ito. So 8 inches to. Sa ganito guys, gagamit na tayo ng offset. So yan, offset natin. Siguro mga ilang mm, mga ganito. Yan, na-offset na natin. So push na natin. Ito, sagad na dito. Butas na to. So yun guys, oh. Makikita nyo, may salpakan na siya ng tornilyo. Actually medyo manipis, kulang pa. So siguro banda rito. Then push natin. Sorry. Bali yan, bubutas ulit tayo dito. Ito naman sa likod, itong isa na to. So yan guys, butas ulit tayo. Dito guys, dahil wala pa tong guhit, kailangan tayong guhitan. Or hindi kaya, kasi wala tayong nilagay na ano dito mark sa gitna. Wala tayong ginawang ganyan. Wala tayong ginawang ganito. So hindi natin nalaman yung gitna. Kasi hindi natin siya mabubutasan yung isang to na base dito sa center. So pwede naman siguro gawin natin kasi hindi pwede kasing pagkaganyan mo tapos guguhit ka dito, ayun o, wala sa sentro. So maghanap ka ngayon ng sentro. So yun, nalaman natin yung sentro, na-detect nya. So yan, pwede naman pala. So kung nakadrawing tayo ng ganyan, di diretso na natin. So yan, banda rito. Yan guys, butas na.
Pero mali dahil may ganun pa. So ulit, offset natin yan, tsaka natin butasan dito. So kung may kita natin, no, tingnan natin yung pinakabutas nya kung gaano ka yung cut out. So 6.91, pwede naman, sapat na tong butas na to para pumasok yung magnet, no, kasi may tinatawag tayo na hole cut out bawat speaker. So pasok na pasok siya dyan, guys. So dito na lang, guys, sa likod, triple click ulit, then meron sa babang ganito. Para pala malaman yung gitna, guys, ganito yun natin, oh. Lagi tayo gagamit ng guide. So yan, pag nalaman nyo ng ganyan gitna, pwede tayo mag-drawing dito. Yan, ganyan. Mismo doon sa guhit ng guide. Ibig sabihin na nakagitna na tayo. Sorry. Yan, okay na. Then, square. Siguro para sa amplifier to, guys. Yung square na to. So, kung ganyan siya, balik natin yung guide. Dito tayo mag-guide pala. Dito tayo, guys, mag-guide. Yan. So, square. Wala din sukat yung square, so pwede namang ganyan lang. Syempre depende sa amplifier na ilalagay nyo kung anong klaseng square, no. So ito yung gitna nito, middle point. Kung makikita nyo, copy natin to, guys. Copy, ganyan, control. Kailangan ma-select natin lahat ng linya ng square. So dito daw yung middle point nya, tapos dito yung middle point nung likod. So pagtatabihin natin yan, ganyan. Then saka tayo magbubutas. Ay hindi, mali. Ulit. Hindi natin ito mabubutasan. Ulit, guys. Ito mali ko. Kailangan lagi tayo nakaselect doon kung saan tayo magbubutas. Triple click lang. Then drawing na tayo ng rectangular. Then saka natin siya i-move. Ganyan, middle point yan. So gitna na siya, guys. Tsaka natin bubutasan pag ganun hanggang dito. Ayan, make sure na dun sa edge para butas siya. So yun, guys. Pagda-dimension naman, para may guide kayo, click nyo lang yung dimension. Ayan, para malaman yung sukat. Ganyan. Sukat ng bawat isa. Ayan, ganyan, guys. Guys, then pwede nyo ring kulayan, syempre. Ayan, for example, ayan, para maganda siya, kaaya-aya siyang tingnan. So yun, guys, tapos na ang ating drawing ngayon. Ganun lang kadali, guys. Napaka simple lang mag-drawing, no. Kahit sino pwede. Kahit sino, guys, pwede matuto mag-drawing kung gugustuhin.
Then pag in-apply na natin to sa ano, pag na-i-apply na natin to guys sa tawag dito, madali na lang siya, no, pag na-i-apply natin sa, kasi may mga sukat na to eh, so madali na lang magputol. For example, ganito, ayun yung sukat na kailangan mo. Kuha ka lang ng metro, tapos sukatin nyo yung plywood. So ayun yung cut ng mga kailangan mo. For example, dalawang ganito. So ganun lang kasimple guys. Thank you very much, sana nagustuhan nyo yung video na to, and kung may natutunan, please huwag kalimutan mag-like and share to support my channel, and para marami pa tayong matututunan ng mga bagong idea regarding sa SketchUp and other DIY projects. Thank you very much po. Bye bye.